lang. Pwede i-stop mo muna yung trabaho mo sa mga oras na ito. Kasi po, meron po akong mahalagang i-share po sa inyo. Patotoo ko po ito sa buhay ko. Baka ikaw kapatid, meron kang patotoo. Nahihiya ka lang na magpatotoo sa social media. Huwag kapatid, lalo na kapag patungkol sa Panginoon. Kung ano yung mga biyaya, ano yung mga himala na nangyayari sa buhay mo, huwag mong ikahiya. Sapagkat ang lahat ng patotoo mo ay may basbas po sa Panginoon. At kinaluluguran po niya ang lahat ng ginagawa ng tao. Basta po sa pangalan po ng Panginoon Jesus, siya po inalulugod at nakagawa ka na po ng mabuti sa Panginoon Diyos. Kapatid, ako po yung nakaranas ng patotoo, yung nakikita po ninyo sa likuran ko. Ayan po. Totoo po yan. Hindi po yan drawing ng tao. Hindi po yan kathan ng tao. Totoo po yung nakikita ninyo sa likod ko. At ako na po ang nagpapatunay na buhay. Dahil nakita ko na po yan sa langit. At hindi lang po ganyan ang itsura. Nasira lang po kasi yung cellphone ko eh. Ako mismo ang nag-photoshop dyan sa langit. Kung ano po yung itsura ng nakita ko na ginuhit na mula sa ulap. Alam niyo po ba kung ano yung nakita namin ng kasama ko? Yung bata na alaga ng kasama ko sa bansang Oman. Nakita rin niya yung guhit na yang nasa langit na yan. Dalawa po yung nakita namin. Ang Panginoong Hesus. Totoo. Panginoong Hesus talaga. At yung isa demonyo po. Ang laki ng bunganga. Ang laki ng mata. Sabi ng bata, nung isinabi ko sa kanya na, tingnan nyo yung nasa langit. Kasi bago mangyari yun, ganito kasi yun. Nakaupo ako sa labas. Binabantayan ko sila, naglalaro sila. Humingi ako ng pagkain sa mga alaga ng kasama ko. Nung time na yung gutom talaga ako. Ngayon, sabi ng bata sa akin, ayoko nga magbigay. Ngayon, nangaral ako ng salita ng Panginoon. Alam naman natin na kapag yung patungkol sa Panginoon, ay hati po ang paniniwala nila kasi Muslim po sila at tayo po ay Christian. Pero sabi ko dun sa bata, alam mo ang Diyos natutuwa kapag ang tao nagbibigay ng pagkain, lalo na sa nagugutom. Tapos, pagkasabi ko noon, nalungkot ako kasi hindi alam ng mga bata na sila pinoprotektahan mo, inaalagaan mo, yung pagmamahal na ibibigay mo sa pamilya mo, na ibubuhos na sa kanila. So, hindi naman natin masisisi kasi nga batang isip pa sila, no? Ibig sabihin, hindi naman siguro nila kasalanan na hindi sila magbigay sa katulong ng pagkain. At darating din naman yung tamang panahon, may isip din nila yung tama at mali. Kaya, huwag natin sisihin yung mga bata bakit sila madamot, gano'n. Ang sabihin po natin sa mga bata na matuto kayo magbigay sa nagugutom. Yung mga mabubuting salita po, gano'n. At turuan po natin yung mga magulang, ikaw na nanonood na magulang ka, turuan mo ang anak mo na magbigay sa mga taong nagugutom. Huwag silang maging madamot. Ngayon, dito na po tayo sa nangyari. Nakita ko po yung anyo ng ulap. Papa Jesus po talaga. At yung isa po ay demonyo. Nung itinuro ko po yung sa alaga ng kasama ko, alam mo kung anong sinabi ng bata sa akin? Hala ka! Kukunin na ng demonyo yung anak mo. In the name of Jesus Christ. Sinagot ko yung bata. Hindi ako papayag. Pero kung ang Diyos ang kukuha sa anak ko, papayag ako. Nung araw na yun, kinabukasan, patay yung anak ko. Nabigla ako nung araw na yun, pero bago namatay yung anak ko, nakakaramdam ako ng kutob. Grabing kutob. Pero hindi ko siya matawagan kasi wala akong internet. At wala rin naman akong load. Kasi yung amo ko,